Right. Good day mga paps. So ito, November 1 ngayon, syempre bukas pa rin tayo. And habang walang tao, ito yung ginagawa ko. Ito kasing mga ating mga signature leash. Wineldingan yan sa gitna. Yan. Para mas matibay. Ito kasing mga iba, kagaya nito, ito yung mga ordinary lang. Medyo iba yung kapal nito no? Yan no? Ibang-iba yung tibay nitong mga custom leash natin. Kasi si Athena, ang lakas nun manghila, pati yung cage niya, inihila niya. So, itong ginawa ko, wineldingan ko talaga para bago ko ibenta sa inyo, alam ko talagang subok na matibay na. Yun. Ito yung ordinary binibenta ko lang sa pet shop. Ito lang mga binibenta ko sa online, yung signature lang natin na leash. Yan. So, may welding na lahat yan. Nililinis ko lang para mas smooth yung loob. Tapos, babaliktad na lang natin yan para okay. Anyways, ang content natin ngayon ay marami kasi nagtatanong sa akin, paano raw ba mapasunod yung aso? Or bakit pag nag-training sila ng aso, bakit hindi sumusunod pag walang treats, no? So, subukan kong sagutin yan. Subukan ko kayong bigyan ng mga examples. Pero tandaan nyo hindi ako professional about dito. Kung gusto nyo magpa-train, pwede kayo magpa-train sa mga professional talaga, yung mga handler, yung mga nakakaalam niyan. Ako, tips lang naman ako, own experience lang. Bibigyan ko kayo ng tip para sa kung paano maging alpha sa ating mga alaga at paano mapasunod ang mga alaga nating aso. Alright, let's go! So ano nga ba yung ibig sabihin ng alpha? So pag sinabing alpha, ikaw yung pack leader ng mga aso. Pag sinabing ikaw yung pack leader, so ando na yung ikaw yung susundin nila. Ikaw talaga dapat yung nakakakontrol sa mga aso mo pag ikaw yung alpha. I-topic natin, ano nga ba yung mga ginawa ko or mga tips ko para mapasunod yung aso or bakit sumusunod sa akin yung aso ko kahit basic lang, no? Unang-una ko dyan na tips sa inyo, bonding. Pag nakakuha kayo ng aso, kailangan yung bigyan niya ng bonding, ng oras. Kung papasok kayo ng trabaho ng simula 8 hanggang gabi, tapos gabi nyo lang makikita yung aso nyo, wala rin kayong bonding, mas maganda wag na kayong mag-aso. Kasi kailangan nyo talaga ng oras para dyan. Ito rin tinatanong rin sa akin lagi, yun daw aso nila nakuha ng 7 months, nakuha ng 1 year. May chance pa raw bang maturuan ng mga basic yun or ng sumunod sa kanila? Siyempre oo naman. Kailangan yung i-bonding lang yan. Sabihin ko sa inyo, kahit na 1 year na yung aso nyo, makaturuan nyo pa ng mga basics yan. Paano nga ba natin iba-bonding yung mga aso? Kailangan dyan, ikaw magpakain sa kanya, ikaw magbigay ng tubig, ikaw maglinis ng kanyang ng cage niya, tapos bigyan mo siya ng oras na lagi mo siyang kasama, lagi mong hinihimas-himas. Papasok na rin dyan yung engagement, yung tipong pag lumabas ka, yung aso mo susunod na lang sa'yo, nakafocus sa'yo, ikaw na lang yung, kumbaga, ikaw talaga yung pagpofokusan niya ng attention niya. Kailangan nag-walk din tayo regularly, at least kahit na mga once a week or 2 times a week kung busy ka talaga. Pero mas maganda talaga, i-banding mo yung aso mo, pabayaan mo silang makalaro ka, pakawalan mo sila sa bakuran kung meron kayong maluwag-luwag na bakuran. So yun lang yung banding. So number 2, yung respect. Kailangan i-respect ka ng mga aso mo. Bukod sa may banding kayo, nirespeto ka niya para sumunod siya sa'yo. For example, yung aso ko, nilalaro niya yung tsinelas. Pag sinabi kong no, hihinto siya. Alam niya yung dapat niyang, andun din yung fear, di ba? Bella, dito ka lang. Shh! Bella, no! Naligo na sa ilog ang loko. Pag ikaw, malakas yung agos huwag ka bababa dyan, matangay ka. Come! So, nirespeto niya ako, kaya siya hihinto. Pero dun sa mga aso ni Third, yung aso namin dito na Shih Tzu, Sinopork, nung dumating kasi ako dito, malalaki na yung mga yon. Talagang matitigas ang ulo. Hindi ko talaga mapasunod. Kahit na madaling araw, natutulog ako, tatahol yun mga 1 oras kapag merong palaka dun sa harapan ng cage nila. Kahit sumigaw ako ng no, kahit paintuin ko, hindi susunod sa akin. Kasi nga, andun yun syempre na hindi naman ako nagpalaki sa kanila. Walang bonding, wala yung mga respect, ganon. Kaya hindi ko napapasunod. Fear! No? Dapat hindi talaga, kumbaga sa pie chart, hindi puro respect, hindi puro bonding, andyan din yung part na may takot sa'yo yung aso. Huwag naman sobrang takot na takot, yung tipong pag narinig yung boses mo, naiihi na sa takot. Hindi mo rin napapasunod yung aso mo sa ganun. Eto, bigyan ko kayo ng isang example. Yung mga aso ko, pag nagtatahulan yan sa gabi, for example, may nakapasok na pusa dun sa bakura namin, pag sumigaw ako ng no, kahit nasa loob ako ng bahay, hinto yan. 'Di ba? Kapag nag-aaway, though minsan, kapag pinapakawalan ko, naghaharutan, medyo nagkakainitan, pag sumigaw ako ng no, hinto na yan. Kumbaga andun yung fear May factor ng fear pero hindi naman sobrang fear sa akin. Ito, bigyan ko kayo ng example. Si Bella,
nung time na sasali kami sa event. So, tuturuan ko siya ng mas maraming tricks. May konting alam na si Bella, pero dinagdagan ko. Tinuturo ko sa kanya yung parang walking the dog, yung lumulusot sa paa. Pag naglalakad ako, lulusot sa paa. 2 years old na mahigit si Bella nun. So, medyo nag-adjust din ako nung una kasi matagal na siyang walang training. 2 years old na siya, yung huling training niya parang 6 months pa or 8 months. So, nung nakalagitnaan, ayaw sumunod, hindi niya mag-gets, medyo na-frustrate ako, napalo ko ng konti. Ayun, lalong hindi sumunod. Salit na tawagin ko, lumalayo sa akin. So, kailangan talaga balance, no? May fear yung aso, pero hindi yung fear na takot na tipong ayaw ko ng lapitan. Though, yung mga aso ko talaga, pinapalo ko talaga yan, pero hindi naman sobrang lakas. Kumbaga, pang disiplina lang yun. Isa pang tip, dapat wala kayong hesitation. Pag yung aso, nag-hesitate kayo, for example, yung hindi nyo talaga sila kayang kontrolin. For example, ay lalapit kayo habang kumakain sila. Tapos ikaw nag-aalangan ka, meron kang hesitation, or kakapitan mo siya habang kumakain siya. Pag yung aso mo, naramdaman niya na nag-hesitate ka sa kanya, naramdaman niya yung energy mo na parang, ay, itong taong to, medyo ilag sa akin to Ay, hindi niya ako kayang kontrolin Hindi kanya susundin. Bigyan ko rin kayo ng example. Nung nasa Baguio ako, way back 2017 I think, bumili ako ng husky. Yung husky na yon ay si Queenie. Nabili ko siya adult na, parang 2 years and a half. So pumunta ako dun sa pinagbila namin, pinapakawalan niyo yung mga husky. So syempre first time ko magkakaaso nun ng may imported. Sabi ko, gusto kong kunin tong aso na to. Kaso lang, tumatakbo, dinadakma niya sa ganito. Pag tumakbo yung husky, dinadakma nung may-ari dito. Sabi ko, tapos pag dakma niya, sinasakmal yung kamay niya, yung parang ginaganon. Sabi ko, kuya, hindi ka ba kakagatin yan? Sabi niya, ay wala yan, hindi niya naman ididiin yan. Sabi niya ganon. So, ang naging problema na niya, nung napunta sa akin yung aso, kapag nakawala siya, hindi ko mapasunod. Pag hinuhuli ko, for example, dinakma ko siya, tapos sinakmal niya yung kamay ko, though hindi naman niya dinidiin talaga, natatakot ako. Kasi hindi ako nagpalaki sa aso, hindi ko alam yung ugali niya Meron akong hesitation. Hanggang sa, hindi ko na napasunod yung aso na yon. Naiwan ko na sa Baguio. Dahil nga umuwi na ulit ako ng Mindoro. So, yun lang yun. Huwag kayong mag-hesitate sa mga aso nyo. Kailangan kayo yung alpha, kailangan kayo yung masiga sa kanya. Ang panguling-huling tip ko sa inyo, trust. Kailangan makuha nyo yung tiwala ng mga aso nyo. So, pag may bonding kayo niyan, papasok na rin dyan, for example, yung nerve niya. Gano'n ba kalakas ang loob niya? For example, umakyat ka ng hagdanan, susunod siya sa'yo. Hindi ba siya mag-hesitate kasi nakita niyang umakyat ka na safe yung pag-akyat lang sa hagdanan? Or, tumawid ka ng ilog, no? Susunod sa'yo yan. Hindi yan mag-hesitate na pag nakita niya, uy, safe naman pala. Kasi may trust siya sa'yo Example ko rin sa inyo. May tanong sa akin dati, subscriber natin. Sabi niya, Paps, paano bang gagawin ko sa aso ko ng anak? Hindi ko makapitan. Tapos, nilalagyan daw niya ng busal kapag lalapit siya bago niya kapitan yung mga anak. Sabi ko, Paps, gano'n na ba katagal sa'yo yung aso? Parang 1 year na daw niya nakuha or mahigit, parang adult na nung dumating sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, bago ka pagkatiwalaan ng aso mo, dapat magtiwala ka rin sa kanya. Ikaw ba naman lalapit ka sa aso, lalagyan mo agad ng busal, tapos parang hesitate ka, ilag na ilag ka. Kasi kung ikaw nagpapakain dyan, ikaw nag-aalaga dyan, huwag kang matakot. Kasi ako, ganun ang mindset ko dyan Kaya nga, tingnan nyo yung kay Bella, kahit na pumapasok ako sa cage niya, ay hindi siya nagtatangka, nakagatin ako, or angilan ako, or magpakita ng aggression sa akin. Kasi alam nung aso na safe sa akin yung anak niya. Yun yung kailangan nyo ring ibigay sa aso. Ibigay nyo yung tiwala nyo sa aso, ibigay nyo rin yung tiwala niya sa inyo. So, ayun lang mga paps. Yun lang yung sharing ko dyan sa experience ko kung paano mapasunod yung mga aso. And meron din akong mga tips na actual videos para makita nyo. Ito yung mga videos na na-shoot ko na last time. Okay? Balikan natin para mapanood nyo. Alright. Bella, come. Here. Sit. Stay. Diyan ka lang sa likod Huwag ka alis dyan. Stay. Naglilinis ako Stay. Yan mga paps Diyan lang siya para hindi siya nakaharang dun sa inaano ko. Nililinis ko. Inside. Sige.
Go! So ito yung sinasabi ko sa inyo lagi na tinatawag kong food discipline. Sabi ko nga, kapag ikaw yung alpha ng aso, magagamit mo yan sa everyday life. Kagaya na to, sa feeding routine, tingnan nyo kung paano ko sila pinapakain. Kahit simpleng gesture lang nakakatuwa kasi sumusunod sila. So habang piniprepare ko tong foods ng mga aso, syempre lahat sila excited na, gusto nang kumain, nag-iingay na. Kahit buksan ko tong cage ni Chelsea, oh. Shh! No! Hindi yan lalabas. Kasi alam niyang ako yung alpha niya eh. Alam niya magagalit ako pag lumabas siya. Plats! Yan. So, ganyan yan. Kahit excited na siya, kahit pa paano, sumusunod pa rin siya sa akin. Alright. So, isa pang tignan nyo kung paano ko sila papakainin. Actually, ginawa ko na ito dati. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo. Sits! Sits! Chelsea! Blade! Sit! Tina! Dito ka sa baba. Come! Come! Sit! Stay! Chelsea! No! Stay! Chelsea! Blade! Okay, si Bella naman. Okay. So ito ginagawa ko to bilang parang na rin, mental exercise. Sit, Bella. Bark. Down. 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 Stay. Stay, Bella. Stay. Tina, go. Yes. Chelsea. Go, Chelsea. Bark. Sit, pretty. Oh, go. Go na. Okay. Alright mga paps, so last example na natin ngayon ng pagiging alpha sa mga aso. So ngayon itong mga aso, medyo ginabi na ako ng pakain eh. Ayan, kumakain na sila. Ayan. Yun o. Ayan, medyo ginabi na ako ng pakain. Kaya gutom na talaga yung mga yan. So ito, testingin natin. Papaistapin ko siya kumain, no? Kahit gutom na. Bella, shh, sit. Shh. Bella, sit. Sit, Bella. Good girl. Okay. Go. Tsaka dapat, kahit ganyan yan, kumakain, pwede natin siyang kapitan. No? Huwag kayong mag-hesitate sa mga aso. Oh. Good girl. Diba? Yan o, makikita nyo na may tiwala ako sa kanya eh. Tapos may tiwala din siya sa akin eh. Kasi, ayan o, kahit kumakain o, kaya ko siyang kapitan o. O, diba? Ganyan sana, ganyan dapat. Tapos tingin natin kay Athena. Athena, good girl. Okay na, go. Stop. Shh. Sit, Athena. Athena, sit. Sit, Athena. Oh, yan o. Kahit kumakain, kaya ko siyang paupuin. Kahit gutom na gutom. Okay, go. Good girl. Good girl. Ayaw kumain na to sa ano ko eh. Sa kamay ko eh. Si Bella lang eh. Bella, Athena. Ayaw kumain sa kamay ko. Si Bella lang kumakain sa kamay ko. Oh, go. Kaya ako ginawa tong vlog na to para maipakita sa inyo ano ba yung mga benefits kung talagang magiging alpha kayo ng aso. At kung matitrain nyo sila ng kahit na basic lang, 'di ba? Nakita nyo kung paano ko nako-command yung mga aso, paano yung banding namin. Oh, ayan oh. Bella. Bella. Good girl. Oh, 'di ba? Kaya nga importante talaga yung banding, yung pagiging alpha sa mga aso, tsaka yung kahit basic training lang. So ayun, yun lang naman yung mga sineshare ko sa inyo na tip 'yan, 'di ba? Kaya ako naman, sabi ko sa inyo, hindi naman din lahat alam ko. No, natututo lang ako sa mga subscriber and natututo ako sa mga alaga ko at sineshare ko lang sa inyo. So ayun, hanggang dito na lang mga tropa P. Hopefully may natutunan kayo sa vlog na to. Okay, bye-bye Dottie. Bye-bye ka na. Itong bait na to lagi itong friendly sa mga tao sa Pet Shop Bay. Hanggang dito na lang. God bless and keep safe. Pop Sneaks out.